Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Bilyonaryo News Channel. 1 hour ago, sabi, just in. Palas may prove Chavit Singson. Prove, imbestigahan o kasuhan. May prove Chavit Singson for possibly inciting sedition. This after Singson encouraged the youth to stand against the government. Okay. So, nung isang araw, September 20, nag-press conference si dating Governor Luis Chavit Singson at yun nga, nanawagan siya sa kabataan. Kaya lang, ang naintindihan ko correct me if I'm wrong, kanya-kanyang pananaw, pagkaintindi. Ang kanya is peaceful revolution. Yung pumunta sa lansangan at mag-rally, mag-demonstrate, sumigaw. Yun ang pagkakaintindi ko. Iba naman kasi, yung kabataan, kagaya itong nangyaring kaguluhan kahapon. May mga kabataan talaga, minor de edad pa, nagsunog sila ng, sunog ng van, sinaktan nila ang mga pulis na according to reports 84 personnel ang 84 policemen ang nasaktan, ang 15 doon grabe dinala sa ospital. Tapos mga kabataan, niransak nila ang Sogo Hotel, pinagbabasag ang mga salamin at ninakawan pa. Tapos yung iba pa, gustong papuntang Malacanang para sunugin ang Malacanang. Yun ang hindi maganda. At itong grupo na ito, sa opinion ko, obserbasyon ko, ito yung kalaban ng ating bansa. Ito yung makakaliwa. So, pagkakaintindi ko lang, si Governor Luis Chavit Singson may edad na. Ano pa ba ang kanya? Hangarin niya sa buhay. Nung midterm election, nagkandidato siya senador, kaya lang umatras dahil sa kanyang health. So, hindi niya tinuloy. So, politically, nakikita ko wala na. Wala na siyang political ambition whatsoever na magpresidente pa o na wala na. So, bakit pa siya nagsalita? 2 days ago, to me, it's just part of his democratic rights to air his grievances kasi nga, nakikita niya walang magandang patutunguhan sa bansa. Yun lang nakita ko. Yung Revolution of the Youth na sinasabi niya, hindi ko napakinggan yung buong press con. Wala akong narinig na salita na, kasi ang sedition, yung labanan mo ang gobyerno, gagamit ka ng dahas. I don't know sa inyo kung may narinig kayong violent words ni Luis Chavit Singson na ginamit niya sa press con para kasuhan siya ng inciting to sedition. So anyway, bahala ang palasyo. Kung yun ang nakikita nila, so be it. Kaya lang, ano nang mangyari? Diba, ang laking tulong ni Chavit Singson sa presidente ngayon sa kapagkapanalo. Ako, saksi ako. Kasi nga, presidente ng Mayor's League of the Philippines, si Chavit Singson, bago mag-eleksyon ng 2022. At nakita kong paano nakatulong ang mga mayors. Kaya nga, landslide o tsunami ang margin of victory ni PBBM dahil na rin sa tulong ni Chavit Singson. So ngayon, kakasuhan na nila. Ganun na lang yun. Sige na lang. Yung nakatulong sa presidente, number 1, Kibuloy o SMNI. Nung kampanyahan bago election ng May 2022, lahat ng mainstream media walang sumusuporta sa candidacy ng Marcos Jr.
SMNI lang ang tumulong. Nagkaroon siya ng platform doon sa SMNI. Anong nangyari? Pinaribok nila ang lisensya ng SMNI. Nakulong na nga si Pastor Kibuloy. Wala na. After Kibuloy, ito na naman, PRRD. Dinala nila sa Netherlands. BP Sara. Ako, pamilya namin. Sara Duterte kami. Kung inintay na lang namin na kahit Ilocano kami mga Ilocano, malaki-laki rin yung pamilya namin dito sa Mindanao, mga Ilocano kami dito. Duterte kami, naghintay na lang kasi kala namin kakandidatong presidente si Mayor Inday Sara dahil siya ang nangunguna sa survey. Kaya nabigla na lang kami nung bigla siyang nag-slide down at si Marcos ang naging presidente. So, dahil sa tandem nila, dahil kay BP Sara, kaya binutuhan namin ng isang Bongbong Marcos. Hindi ko kilala yung Bongbong Marcos. Ang image niya sa akin noon is, dahil nga yung happy-go-lucky na anak ng presidente, yun ang pagkakakilala ko. Kaya lang, Marcos Sr., saludo ako. Iniidolo ko, maraming nagawa si Marcos Sr. Kaya lang, ang junior niya, wala talaga akong kamuang-muang kung sino siya. Kaya binuto ko lang ang isang Marcos Jr. dahil kay BP Sara. O ano nga ginagawa kay BP Sara? Ayun, gustong i-impeach, iniipit, kung ano-anong gustong kasuhan. So, ano ba yan? Lahat na lang ba ng tumulong sa kanila? Pinalibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. Ang daming naitulong tapos ang mga tumulong, ganito na. Sige, bring it on, kasuhan yon. Si Governor Luis Chavit Singson, wala na. Watak na talaga ang Solid North, wala nang Solid North. Kanina may napanood akong reel, Ilocano, ralista, galit na galit. PI ka, Marcos. Magnanakaw, tapos ukin. Yung nag-Ilocano na siya, ukin. Wala na. No more Solid North. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel na